Corruption did not start during PRRD's administration. It started with Marcos. Kaya nga, pinalayas sila sa Pilipinas. Aray nako. Totoo yan. Matindi ang korupsyon ng Marcos Sr. Kaya binigyan sila ng title ng Guinness World Book of Records na pinaka-worst couple, most corrupt couple in his time, yung mag-asawang Marcos Sr. Oh, doon nagsimula ang korupsyon. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Paul Sumayo. Kilala ko ito, isang retired AFP general, isang PMA graduate. Nagbigay siya ng reaksyon dito sa post ng News 5 na walang ginawa si Pangulong Duterte nung panahon niya para pigilan ang anomalya o corruption sa flood control. Ang sabi ni Pangulong Marcos Jr., sabi niya, 2017 or 2018 at that time, President Duterte acknowledged there were problems with flood control projects. Pero wala namang nangyari. He did not find accountability in anybody. Ito ang reaksyon ni Paul Sumayo. Contemporary ito. Kilala ko. While it may be true that he did not send anyone to jail, but FPRRD was able to temper the greed of our politicians during his time. Kaya maraming projects na ipagawa nationwide. Corruption did not start during PRRD's administration. It started with Marcos. Kaya nga, pinalayas sila sa Pilipinas. Aray nako. Totoo yan. Matindi ang korupsyon ng Marcos Sr. Kaya binigyan sila ng title ng Guinness World Book of Records na pinaka-worst couple, most corrupt couple in his time, yung mag-asawang Marcos Sr. Oh, doon nagsimula ang korupsyon. That's a fact. There was corruption in all administrations. Correct. Filipinos knows that. May naipakulong ba ang father niya na corrupt politicians? Wala din naman. True. May ilang politiko ang naipakulong si PBBM. But he failed to control their greed that resulted to hundreds if not thousands of ghost and substandard infrastructure projects. The worst is that so many other politicians are accused of corruption are not in jail. Why? Yun lang bang iilan na politician ang nagnakaw ng over 900 billion pesos worth of flood control projects? How much money did government freeze? Wala pa nga sigurong 1 billion. Saan napuntang iba? Alam na this. I agree with the reaction of Paul Sumayo. Ilan lang yung may pagmalaki nilang naipreso. Jingo Estrada and Revilla. Yan lang. May pagmamalikin mo na yan. Tapos sina Diskayat. No. To me, mga dilis lang ang napakulong. Panahon ni FPRRD. Ito, experience ko mismo. Sa aming farm. Bulubunduking party ng Bukidnon. Sinimulan yung kalsada. Mamaya, yung unang kontraktor, pangit ang pag-implement niya. Nagreklamo ang mga tao doon sa along the way papunta sa aming farm. Alam niyo yung ginawa? Tinanggal agad yung kontraktor. Hindi binayaran. Kasi mabagal, basta hindi maganda. Basta may nagreklamo, di ba panahon ni FPRRD, may 8888. Nireklamo. Tanggal yung kontraktor, yung nasimulan niyang trabaho, wala siyang bayad, zero. And then may panibagong kontraktor, yun, mas matino. Hanggang nung natapos na yung kalsada, kita namin mayroong field inspection. In-inspect talaga at may mga porsyon ng kalsada na substandard. Ang ginawa ng kontraktor, giniba niya yung bumagsak sa testing, giniba. Inulit yung trabaho. Nung naulit na yung trabaho, pasado na, saka lang binayaran ng gobyerno yung kontraktor. Iyan po ang nangyari yung kalsada papunta sa aming farm. Kaya alam ko, matino ang mga kontratista panahon ni Tatay Digong. Commission, yes. Meron pa rin commission, hindi nawawala yan. Kailang maliit lang. Nasa 10 to 15%. At least maliit lang. Mulat sa pool, meron na yan. Ang problema ngayon, magkano ang komisyon? Yung binubulgar noon ni na Mayor Magalong, Senator Lacson, kinumpirma ng Diskaya couple,
umaabot ng 30 to 40% ang kickback o komisyon. Meron akong nakausap. Kontraktor nakakuha ng 2 billion pesos na kontrata. Ni-require siya ng isang politiko lang ito 20% ang sa politiko, cash. So what is 20% ng, hindi, 3 billion pala yung kontrata. Ang 20% ng 2 billion is it 600 million? Napilitan yung kontraktor na nag-produce ng 600 million para makasimula siya. Yun, sinabi sa akin. Ganyan kagarapal ang kickback commission itong administrasyon ito. Kaya wala kayong maipagmamalaki ngayon. Huwag niyong sabihin na kayo ang nag-whistleblower. No way. Hindi ko tatanggapin yan. Hindi tatanggapin ng nakakarami. Ang whistleblower, sino? Ang Diyos mismo. Bagyo ng Diyos. Agree ako kay ex-congressman Barsaga. Sabi niya, ang bagyo ng Diyos ang nagbulgar, nagsiwalat sa korupsyon ng administrasyon ito. Sunod-sunod na bagyo. Tapos, na-follow up na sundan na lang sa mga expose ni Mayor Magalong at ni Senator Lacson nung okay pa siya, nung hindi pa siya kasama doon sa, alam nyo na, okay pa si Lacson nung una Kaya lang nung nag-Blue Ribbon Chairman siya, wala na, nag-iba ng ihip ng hangin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.